Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat, silent listener and subscriber ninyo ako since June 2023. At hilig ko talagang makinig ng mga tinatampok ninyong horror stories. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mika, 27 years old, taga Mampising, ngayon ay Tagnanan, Davao de Oro. At kasalukuyan akong nakatira ngayon dito sa Davao City. Siya nga pala, hindi pala ako masyadong marunong o fluent sa Tagalog. Kaya pagpasensyahan nyo na kung Taglish ang gagamitin ko at kung makakapag-English ako sa ibang sentences. Nahirap akong Tagalogin. Pasensya na talaga. Anyway, isi-share ko sa inyo ngayon ang naging karanasan ko noon na hindi ko makakalimutan. Alam kong may ilan sa inyo ang mahihirapang maniwala kasi kwentong katatakutan. Pero sana'y unawain nyo na lamang sana ako. Hindi ko intensyon na mag-imbento ng kwento dahil wala naman akong intensyon na magpasika. High school pa lamang ako noon at interested na ako sa topics about spirituality, and later on, it helped me open up to a whole new world. Natuto akong mag-meditate. Paborito kong gawin yon kasi pakiramdam mo talagang parang lumulutang o lumilipad ka. At para bang nasa pagitan ka ng dalawang mundo. Oo, parang naglalakbay ang espiritu mo sa mundong walang sakit o problema. Bumibilis bigla ang heart rate ko out of nowhere. Nagkakaroon ako ng involuntary movements and minsan ay tumatalsik pa papalayo bigla ang kamay ko. Parang nararap yung time bigla at nadadamay ako. Nararamdaman ko yung changes sa environment ko habang nakapikit ang aking mga mata. Pagkatapos noon ay very peaceful na ang pakiramdam ko. Siya nga pala, bininyagan ako bilang Catholic pero hindi talaga ako naniniwala sa religion. Bagamat naniniwala akong may Diyos at mga anghel. Samantala noong bata ako ay may na-experience na rin akong kababalaghan at katatakutan noon. I even encountered a mythological creature once pero wala namang interesting na nangyari kaya binaliwala ko na lamang. Sa kabilang banda, noong around 8 or 9 years old na ako, that's where I started getting sleep paralysis. Madalas yung mangyari sa akin kaya nagkaroon na ako noon ng insomnia at such a young age. Natakot akong maabutan ng 3:00 ng madaling araw kasi doon lagi sumasakto yung episodes ko. So it's either matutulog akong ng maaga or very late na. Hanggang sa nasanay na ako. I learned to control my body and how to wake up myself. Suddenly, it wasn't as scary as it used to before. Pero magbabago ang lahat ng yon nung sumapit ako sa pagdadalaga. Papa Dudut, magka-college na ako nung panahon na yon at sa Davao City ko napiling mag-aral. Naghanap kami ng boarding house kasama si Mama. At may nakapagturo nga sa amin sa bagong kinoconstruct na boarding house, Papa Dudut. Hindi pa siya tapos pero may mga kwarto ng pwedeng tirahan sa first floor.
Gusto ko sana yung room sa pinakabungad kaso mas mahal. Kaya pinili ko na lamang din yung mga 2 bintana sa second to the last room. Pagkapasok mo pa lamang madilim na yung hallway. Kasi nga'y walang natural light. Ayaw ko pa naman ng ganon talaga kasi alam ko kapag ganito ay pamamahayan or may namamahay na talagang hindi natin nakikita based on experience. Kaso Papa Dudut, wala akong choice kasi punuan na din yung iba mas worst pa ang vibes or mahal ang per room. Lumipas ang 2 linggo simula nang tumira ako sa boarding house. At dahil sa sensitive talaga ako sa mga unseen energies, alam ko na sooner ay may magpaparamdam sa akin. At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut. May 8 rooms sa first floor kaya lang ako pa lang ang nakatira doon. At saka yung sa pinakabungad lang yung may tao, so basically napaka-creepy talaga ng feeling tuwing nauwi ako ng gabi. Napakadilim kasi walang hallway light. Kaya may naging friends na ako na mga classmates at pinapupunta ko talaga at pareho lang ang sinasabi nila sa akin. Na wala ba daw akong na-experience pa. Kasi iba daw yung lamig na nararamdaman nila lalo na sa hallway malapit sa kwarto ko, nakakapanindig balahibo. Nung ako na lang mag-isa sa room, naghuhugas ako ng pinagkainan nang biglang natumba yung stool na upuan ko. Nagtaka ako kasi 4 ang paa nito. Bakit ito matutumba? Nung una ay hindi ko lang pinansin. Pero may isa pa akong upuan na natumba. Kasabay noon ay nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa paligid. Kinilabutan ako. Sa isip ko ay patay, umabot na talaga sa pinaka-ine-expect ko na mangyayari. Pero Papa Dudut, hindi muna ako nagpatinag, nagpatay mali siya lamang ako. Patuloy sa paghuhugas kahit gusto ko nang tumakbo papalabas. Habang nagpapatuloy ako sa paghugas, iniisip ko na kung saan ko nalagay yung phone, wallet at susi ko para isang lingunan lang. Kukunin ko ito ng mabilisan at saka diretsyo labas. Natatakot na ako noon na baka paglingon ko ay may mag-welcome sa akin. Malapit na sana talaga ako matapos nang may nagbuga ng malamig na hangin sa bato ko. Para akong nanigas na nadudumi kaya nabitawan ko yung plato sabay grab sa bag, cellphone at susi. At saka nagtambay muna ako sa isang convenience store habang mag-uumaga. Simula noon Papa Dudut, natatakot na talaga ako sa kwarto ko kaya lang ay wala akong choice. Hindi ko afford maglipat ng boarding house. Kaya nagdala na lamang ako ng mga rosary at Bible. Linggo ng gabi nakatulog na ako nang biglang nagising ako sa alarm ng phone ko. And guess what? Anong oras yon? 3:00 ng madaling araw. Nanlamig ako kaya lang wala akong magawa kaya nagtalukbong na lamang ako ng kumot nang biglang nag-alarm na naman ng 3:30. Hindi na ako nakatulog hanggang mag-umaga kaya siniguro ko talaga na naka-off at naka-delete yung mga alarms ko sa phone ko kasi alam kong hindi ako ang nag-alarm noon kasi wala akong rason para mag-alarm ng 3:00 ng madaling araw. Pero kinabukasan umalarm na naman yung phone ko. At kasabay noon ay may kumatok sa pader ko. Gawa lang kasi ito sa plywood. Paisa-isa yung katok, yung parang hindi sinasadya na katok pero palakas ng palakas. Nagdasal na lamang ako tapos ay kinuha yung mga importante kong gamit at saka naglakas loob lumabas at tumambay kaagad ako sa kalapit na convenience store. Samantala nagpatulog ako ng isang classmate kasi nga natatakot na ako mag-isa. Nagkwentuhan pa kami pampantok nang biglang may narinig kaming nagaham. Natigil kami sa pag-uusap at pinakiramdaman kung saang banda may nagaham. Buwaba galing upper deck yung classmate ko at saka tumabi sa akin sabay mura. Papa Dudut, matagal nang nagaham.
Kaya kami tahimik lang na nakikiramdam ng maglakas loob yung classmate kong idikit ang tenga niya sa bintana facing the hallway. Sabi niya na parang galing sa empty room sa katapat ng room ko kasi umi-echo ng faint. Baka may bagong lipat sa inyo, wika ng classmate ko. Silipin mo sa pinto, sabi ko na lamang sa kanya. Ayokong gawin yon kasi baka mamatay lang ako sa sobrang takot. At yun nga, Papa Dudut. Sinilip niya yon. Pero wala pang isang minuto ay napatakbo siya papasok sa kwarto ko. Sabay sara ng pinto. Tapos sabi niya, Mika, walang tao. Pero may boses. So ayun, as usual ay gather ng gamit tapos tambay ulit kami sa convenience store. Simula noon, Papa Dudut, ay hindi na nag-sleep over ang kaklase kong yon sa sobrang takot. Samantala makalipas siguro ang halos isang buwan ay muli akong nag-sleep over ng mga classmate ko kasi malaki yung space ng room ko para na rin makatulog ako. Kaya lang after last sleepover nila ay hindi na din sila bumalik pa. Paano ba naman kasi nung gabing yon ay napakainit talaga kaya binuksan namin yung dalawang windows and medyo inawang yung door. Medyo naibsa naman yung takot ko kasi nga madami kami. Confident na kami kasi secured yung high fence ng boarding house at saka same pa din na dalawa pa lang kaming nakaboard doon. Kaya malabo ding may dumaan sa banda namin kasi nasa first room sa harap yung isang boarder at nasa second to the last naman yung sa akin. Ayun, napakaingay namin bago natulog kasi naglalaro at nagkwekwentuhan pa kami. Sabi pa ay mainam na maingay para nga daw mabugaw yung mga tinatawag na not like ours o yung mga paranormal beings, pero kabaliktaran pala ang mangyayari. So yun, tulog-tulog na kami tapos yung isang classmate ko is tumabi talaga siya sa awang ng door kasi maginaw daw parang aircon. Pero wala pa yatang isang oras ay nagising kami kasi sumigaw yung classmate ko. Hindi siya makapagsalita agad sa sobrang shock niya kaya dali-dali naming inon ng ilaw at saka binigyan siya ng tubig. Pagkatapos ay tinanong namin siya kung ano ang problema. Una daw, may napadaan sa isang bintana kasi off yung light namin at saka may konting ilaw sa labas ng isang bintana galing sa buwan. Kaya kitang-kita daw niya yung human figure na padaan-daan. Pero binaliwala niya lang kasi baka yung boardmate ko lang na nagsasampay kasi sampayan yung banda. Kaya nagpasya siyang matulog daw ulit nang may kumakalabit-kalabit sa kanyang likod na nakadikit sa awang ng door. Hindi niya daw agad pinansin kasi akala niya kami lang yon at pinaprank siya. Kasi alam naman nila na may nararamdaman ako dito sa boarding house namin. Kaya sinaway niya daw. Doon na siya dumilat nang kuko na daw yung ginagamit pangkalabit sa kanya. Nilingon niya daw ito para sawayin. Kaso'y napasigaw na siya sa nakita niya. Nakakita lang naman siya ng maitim na babaeng nakatayo, nakasilip sa may awang sa door namin. Kinabukasan ay kinausap ko yung caretaker tapos sinabi niyang hindi pa kasi daw nabibless ang boarding house. Napag-alaman din namin sa lokal doon na pagbungkal pala daw ng lupa sa kinatitirikan ng boarding house. Ay may nakita daw na mga buto ng tao kaso hindi daw nila alam kung kinuha ba yon o nilibing lang ulit doon. Kaya nagpasya na lang akong umalis doon sa boarding house na yon. Sa tulong ng kaibigan ko, madali naman akong nakahanap ng boarding house na malilipatan. Akala ko'y okay na kasi maliwalas at hindi naman mukhang spooky unlike sa inalisan ko. Kaso Papa Dudut, tumagal lang ng ilang araw bago ko na-realize na mukhang nabudol ako sa physical appearance ng nilipatan kong boarding house. Natatandaan ko, isang gabi kakauwi ko lang galing sa eskwelahan kaya diretso lang ako noon sa higaan ko pagkarating ko sa tinutuluyan kong boarding house.
Pero wala pa sigurong isang oras ay nagising ako. Pero paralisado ang buong katawan ko. Just like any other sleep paralysis, hindi makakagalaw at makikita mo yung current reality mo. But mine was darker and louder. The kind of noise na kapag tinakpan mo yung tenga mo using your palm, rinig na rinig ko yung hangin. Sa peripheral vision ko may isang dark energy ang nakita kong lumapit. Oo, nakita ko yung energy. Alam niyo yung parang static? Ganon, nakita ko. Pero may korte ng katawan. As in dark lang siya, walang mukha. Hindi pa ako ganon katakot noon pero medyo kinabahan ako noong nahawakan niya ako at ginalaw. Since nakatagilid ako, nilagay niya yung kamay niya sa upper chest ko para iusog ako at yung isang kamay naman sa likod ko para alalayan ako. Ginagalaw-galaw niya nang mahinhin yung katawan ko na para bang chinecheck ako. I was lying on my left side noon and I tried to reach out to his direction gamit ang kaliwang kamay ko. Nang nahawakan ko na siya, sobrang bigat ng energy niya. Wala akong naramdaman na physical form niya at tanging energy force niya lang ang naramdaman ko. Ibang-iba yung bigat ng energy niya sa ordinaryong hangin ng paligid. I knew it right then na iba na ito. Kasi I never actually had an entity visit during my episodes. Kaya nang sandaling yon ay napabulong na ako. In Jesus' name. That time pero ang hirap, dahan-dahan naman niya akong binalik sa pagkakatagilid ko habang hawak pa din ako sa magkabilaan. Noong palis na siya at saka ko nabanggit yung first word, in. Narinig niya akong nagsalita kaya bumalik ulit siya para i-check ako. Ayan na naman siya, hinawakan niya ako at ginalaw-galaw. Yung parang tinitingnan mo kung gising ba yung tao. Habang ginagawa niya yon ay nabanggit ko na ang Jesus. Until I felt his strong energy slowly fading away hanggang sa nagising na akong tulala. Kasi naglinger sa akin yung feeling ng energy niya. Lumipas ang ilang araw, hindi ko na siya nakita ulit. I was filled with questions regarding what happened. Gusto kong malaman kung ano yun. It was until later then na nalaman kong baka isa yung shadow entity. According to spirituality, they show themselves to those who's having a spiritual awakening. At yun nga, sa loob ng ilang araw ay hindi siya nagpapakita sa akin. Pero some of my episodes ay parang may humihila sa akin habang natutulog ako. Although nararamdaman ko na noon na hindi ito ang naunang shadow entity na na-encounter ko sa boarding house na yon. Hanggang sa nag-decide akong i-record ang sarili ko habang natutulog just to catch my episodes. Noong mga unang attempt ko ay walang nangyayari so tinigil ko na siya. Pero isang beses nagka-sleep paralysis na naman ako. Nakalimutan kong i-mention na nanginginig ang buo kong katawan sa tuwing nagpaparalysis ako. Kaya gusto ko talagang makuha sa video. Nung nagising ako ay immediately set up the camera and went back to sleep. To my surprise ay nasaktuhan ko na siya. While I was having sleep paralysis, there was a force choking my neck. Nakatihaya ako. At sa unang pagkakataon ay may narinig na akong aktwal na boses na bumubulong sa kanang tenga ko. Patayin mo ang phone mo, ang sabi nito. The voice was so deep and creepy. Nagpanik ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Pero para magtigil na siya, tumango ako at nagsignal sa kanya na ihihinto ko na ang pagre-record sa phone ko. As soon as the entity agreed to it, bigla na akong nagising. I caught it on camera using time-lapse pero it looks like I was sleeping lang. Aside from the fact
na mukha akong naghahabol ng hininga. Samantala noong mga panahong yon ay na-curious akong pag-aralan kung paano makontrol ang aking panaginip. Hindi naman ako nahirapan na gawin yon. Pero isang gabi habang nananaginip ako ay bigla yung naputol at nagising ako pero ayokong buksan ang aking mga mata. Hanggang sa bigla na lang nagbago ang hangin sa paligid ko. At nararamdaman kong mauuwi yon sa sleep paralysis. My hands were being moved by some force. Pero hindi ako dumidilat sa takot na baka ano ang makita ko. Naka-headset pa ako noon and naririnig ko yung music even though I'm between two worlds na. Then there was a voice. It's like the same one na lagi kong naririnig throughout my experiences since bata pa ako. Mamamatay ka. Malapit na. Malinaw na pagkakabulong nito sa tenga ko. Napasigaw ako noon sa aking utak dahil ayaw kong maniwala na may malalim na kahulugan yon. Sinubukan kong gumising at bumangon pero lalong nanghina ang buong katawan ko. Tapos para bang nagagawa na yung mind ko sa realm nila tapos sa waking world ko. Ang hirap labanan ng puwersang yon, Papa Dudut, nakakatakot po. Pagkatapos noon ay lumipas ang ilang araw at naging payapa naman ang pagtulog ko. I could finally sleep without disturbances. Gumawa kasi ako ng sigil that meant to protect myself against spiritual attacks and I cleanse my space every day. Akala ko, Papa Dudut, magpapatuloy na. Parang sinasabi ng utak ko na umuwi na lamang ako sa bahay namin at umalis na sa boarding house na yon. Pero nag-aaral ako at mahalaga para sa akin ang edukasyon kasi pangarap kong makatulong sa aking pamilya. Kaya naman nag-decide akong magtiis muna. Hindi nagtagal. Noong nag-afternoon nap na ako lang ulit mag-isa natutulog. I had sleep paralysis again but I was caught in a false awakening dream where I was also having sleep paralysis. Nang mga sandaling yon, Papa Dudut, ay naramdaman kong nanginginig ang buong katawan ko at hindi ko yon makontrol. Noong nagising na ako, tumayo ako to brush off the energies pero bumalik din agad ako sa pagtulog. But I was immediately paralyzed and my body started shaking again. Hanggang sa na-realize ko na na-sleep paralysis ako sa tuwing natutulog akong mag-isa. Nang gabing yon ay natulog akong nakatalikod sa pinto habang may mga una naman ako na nakadikit sa akin likod. May unan din akong sumusuporta sa kaliwang kamay ko. Napaka-komportable na mga sandaling yon hanggang sa biglang may humila ng kaliwang braso ko. It's not a physical grip but rather a force of energy. I tried to move my right hand to push it away. But it was complicated because I'm on a sleep paralysis. Na-manage ko pang magalaw ng kaunti at ramdam na ramdam ko noon ang kakaibang energy sa paligid. It then grabbed my right arm with the other pulling both of it as if it was to take me or make me stand up. Sinusubukan kong kumawala sa pagkakahawak niya. Pero mabagal ang mga kilos ko. Todo pikit din ako noon dahil ayokong makita kung anong meron doon. Sinusubukan ko ring magdasal sa Panginoon pero hindi umuubra, Papa Dudut. Kinanta ko pa nga ang isang church song na alam ko pero hindi rin talaga umubra. I was struggling to wake myself up and I didn't know what to do. So I tried a last resort. I faced my palms towards it and imagined a light coming out of my hands. And thought of it as a power to push the entity away. Surprisingly, it worked. Nagising ako kaagad sa parehong posisyon habang kinakanta ko pa rin yung church song sa utak ko. I'm not sure if my arms were actually moving or not. But I'm sure it wasn't a dream. Dahil doon ay nagpasya na ako na aalis na ako sa boarding house na yon. Di bali na lang na bumiyahe ako mula sa
Mampising hanggang Davao City basta kasama ko ang mga magulang at kapatid ko sa pagtulog. Pero syempre hindi naman agad-agad na makakalis ako kaya nagstay pa ako ng ilang gabi. Hanggang isang gabi. Habang natutulog ako ay nagulat na lamang ako nang biglang may humila noon sa isang paa ko. The grip was tighter than usual and I could feel myself getting pulled and moved. Sinubukan kong gumising noon kahit na nararamdaman kong nagkaka-sleep paralysis ako hanggang sa nakaramdam ako noon ng kakaibang lakas ng loob. Sa huli na idilat ko ang aking mga mata at naigalaw ko ang aking mga katawan. Pero Papa Dudut, sa huling gabi ko sa boarding house ay bigla akong nagising nang biglang may tumawag sa pangalan ko. 2 beses na para bang nagmamadali ito. Narinig ko ito physically sa kaliwang tenga ko. Akala ko pa nga ay may emergency kaya naging alert ako bigla. Pero the voice was near but yet it sounds like from afar, calling out to me. The voice was different than before. This one sound gentler but there was a sense of emergency. Hanggang sa nakarinig ako ng pagkatok mula sa pinto. Nag-alinlangan pa akong buksan yon dahil 11:00 pa lang noon ng gabi at tulog na ang landlady namin. Sino yan? Kinakabahan kong tanong noon sa kung sinong kumakatok sa pinto ko. Pero Papa Dudut walang sumasagot. Kaso'y kumatok itong muli makalipas ang 1 minuto. Dahil sa curiosity ko ay bumangon ako at binuksan ang pinto. Pero Papa Dudut yon ang naging pagkakamali ko kasi nagulat ako sa bumungad sa akin. Isang babaeng maputla, nakaitim at namumula ang kanyang mga mata. Tapos nakangisi ito sa akin. Napasigaw ako noon sa takot. Pero bigla akong nagising. Bangungot lang pala. Pero dahil sa takot ko noon ay dali-dali na akong umalis ng boarding house pagdating ng 9:00 ng umaga. Papa Dudut, ito ang isa sa mga spooky experiences ko, karamihan nga ay tinatawag na spiritual attacks. At tamang hinala ko noon Papa Dudut dahil pagbalik ko noon sa bahay namin sa Mampisig ay hindi na ako naka-experience ng sleep paralysis. Samantala ay kinuwento ko sa pamilya ko ang mga na-experience ko sa 2 spooky boarding houses na tinitirhan ko. Na-realize ko rin na looks can be deceiving pagdating sa pagpili ng boarding house. Yung inaakala ko maganda maaliwala sa una ay puno pala ng kababalaghan at katatakutan. Tungkol naman sa pag-aaral ko na survive ko naman yon at nakagraduate kami na buwabiyahe ako mula Tagnanan hanggang Davao City ng halos 2 oras. Mas okay na sa akin ang bumiyahe ng malayo kesa naman mag-boarding house pa ako. Nagka-phobia na rin kasi akong mag-boarding house pagkatapos ng mga nangyari sa akin. Sa ngayon ay dito ako sa Tagum City nag-work pero umuuwi pa rin ako dito sa bahay namin sa Tagnanan, Mampising. Papa Dudut, ito ang ilan sa mga spooky encounters na naranasan ko. Muli pagpasensyahan nyo na kung napapa-English ako. Pero ginawa ko pa rin naman ang lahat para maintindihan ninyo. Muli, nasa inyo na lamang kung maniniwala kayo sa aking kwento. Muli thank you sa lahat at umaasa ako na mapapakinggan ko itong storya ko sa Papa Dudut YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Mika. Maraming salamat Mika sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming Papa Dudut YouTube channel. Ang sleep paralysis ay isang common sleep condition. Kahit na ito ay nakakaalarma, hindi ito mapanganib o masasabing medical emergency. Pero alam nyo, kalamitan sa mga nagkakaroon ng sleep paralysis ay mga lalaki ha. Pero mainam na humingi ka ng tulong sa isang medical expert. Ang pinaka-common na nangyayari sa episode ng sleep paralysis ay ang walang kakayahang kumilos o makapagsalita. Gaano katagal? Ito'y maaaring tumagal ng ilang segundo hanggang 2 minuto.
Kadalasan ay tumitigil ito ng kusa o kaya naman kapag tatapik o may gigising sa'yo. Paano ba ito mababawasan or maiiwasan? Siyempre, kailangan ibawasan po ang stress, regular exercise, pero huwag bago matulog. Matulog ng sapat. Kung may sakit ay siguraduhin nakatrack ang oras ng pag-inom ng inyong mga gamot. Alamin ang side effects ng mga gamot na iniinom upang maiwasan ang ilan sa mga side effects nito. Tulad nga po ng sleep paralysis. Mainam na kumonsulta sa isang doktor para malaman ang sanhi ng inyong sleep paralysis. Pero kung sa palagay mo ay sanhi ito ng tinatawag na otherworldly forces, lumapit kayo sa pastor, pare, albularyo o eksperto sa paranormal para ikaw ay kanilang matulungan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel at mag-subscribe. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.